tingin mo, Sir Sapot, interrelated ba yon na parang kapag mataas ang trust ratings ng mga cabinet secretaries ng isang presidente, nakaka-impluensya din doon sa trust ratings ng presidente? So, what do you Oo, think about sabagay. that? Oo, kasi sabi mo nga parang alter ego sila eh. So halimbawa nga, si Honorable Angara, 'di ba? Sa DepEd, tama Yes. ba? DepEd siya. Oo, yes. So Siya yung parang highest ngayon. Oo. any gagawin niya, focus lang siya sa education. Kumbaga, Yes. instead na hahawakan lahat ng presidente yung mga sectors na yon, itatalaga niya doon sa mga cabinet secretaries niya. So DepEd, DILG, Yeah. Yes. DNR, no? So kung maganda ang performance ng mga cabinet secretaries na, syempre damay siya kasi unang-una sa lahat, ito yung actually ito yung nung eleksyon, ito yung panawagan ko sa mga tatakbong presidente. Sabi ko pa nga sa kanila, kung pwede lang bago kayo maglatag ng mga plataforma nyo or kasabay ng paglalatag ng plataforma nyo, pwede ba pakilatag na rin kung sino yung mga magiging cabinet secretaries nyo? Kasi ang skill ng isang presidente, palagay ko nasa pagpili din ng tao niya. Tama. No? So kung In a maganda reflection, yung no? mga ilalagay niya dito sa mga secretaries niya at mahahatak pa mapataas ang Pilipinas, palagay ko damay na rin siya dahil siya nga yung nag-isip siya yung nagtalaga ng mga tao na yun And kung may lumabas man na survey na maganda yung performance, I think siguro may credit sa kanya kasi pinili niya yung mga yun Pero although ako kasi skeptic ako sa mga surveys kasi sana nga magkaroon ng documentary kung paano ba ginagawa tong mga survey na to from gathering ng data hanggang sa release Pero since yan naman ang survey naman ang tinitingnan ng mga, sayang wala si Boss J kasi I believe yung mga survey na to, ito yung mga tinitingnan ng mga negosyante kung nag-work ba yung mga yung lagay ng ating bansa, di ba? So, kung mag-i-invest sila o hindi, most likely nakadepende sa mga survey. So, kung okay yung survey at trustworthy naman yung naglabas ng survey, bakit hindi natin i-acknowledge? Di ba? Sabi nga, give credit to whom it is due. Right, oo. At saka, ang galing lang nung sinabi mo, tahiin lang natin na yung effectivity ng isang presidente is interrelated dun sa mga cabinet members niya at vice versa. So parang nakikita ko naman kasing difference, Sir Sapot, ng mga cabinet members niya, from the time na 2022 to 2025 and ngayong 2025 to 2026. I think na yung mga cabinet members na ngayon is more aligned, to the president's personal values and mindset. Kasi tama siya nga yung siya yung utak, siya yung patriarch. Pero syempre dapat yung alter ego niya should implement his idea per cabinet office according to his vision. Kasi napansin ko, Sir Sapot, kaya siguro bumaba rin yung ratings ng ating presidente ng 2022, 23, 24. It is because, syempre, that's really normal sa mga tumatakbo sa campaign. We needed, may mga napapangakuan tayo, Sir Sapot, which is pag-uusapan natin mamaya. May mga involved rin na cabinet officials also, na kailangan magpasalamat, Kailangan magpasalamat. So, anong nangyari? Medyo hindi umalign sa vision ng presidente. Kumbaga, may sarili silang feeling nila, kanya-kanyang presidente sila sa kanya-kanilang cabinet office. Kaya lang ang nangyari, ang nag-suffer ang presidente, right? So, we're looking forward na itong new set of cabinet officials of the president along with the Cabinet Secretary Benher Abalos, mas magiging aligned sila. Kasi nga, Sir Sapot, ang role talaga ng Cabinet Secretary, siya talaga magtatahi ng inter-office na yan, lalo na pag may mga cabinet meetings, ganyan, siya talaga mag-organize ng agenda, paano yan mapag-iisipan ng presidente. And according sa isang bubuwit natin, Sir Sapot, the president is really hands-on. Kaya minsan, yung kung makikita ng mga tao, which is parang nami-misunderstood, ang laki ng eyebags niya because he really reviews every document. So parang looking forward na, kasi nakita natin yan si Benher Abalos during the 2022 campaign. Siya yung, I think, NCR campaign head yata siya. So natatahi niya yung mga mayors, ganyan, ganon. So parang we're looking at na magawa niya to sa, sa
dito sa mga cabinet officials natin. And it will be more, alam natin yan, kapag natahinang maayos, mas magiging effective sila. Pero, merong mga good, diba? For example, Sir Sapot, ang taas ng survey ratings ni Secretary Angara, DepEd, Secretary Rex Gonzalian of DSWD. So, interestingly, no, related talaga sila sa mga social welfare, no, education, health, ganyan.